Amen. Praise God. Tayo po ay dumating na sa takdang oras upang muli ay magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay Lord's Day, araw po ng Panginoon, araw ng pagsamba. At hindi po maaaring mapigilan ng kahit ano paman ang ating pagpupuri at pagsamba. At sa maliit po nating bilang, kasama ng ating mga tagapanood, sa ating pong pagsamba ay inaanyahan po namin kayo na makisa sa amin sa ating mga awitin at higit sa lahat ay sa pakikinig ng banal na salita ng ating pong Panginoon. Okay, so tayo ay awit na masasiglang awitin sa ating Panginoon. Pero wag kayo, tayo lahat muna yung tumayo. Amen? Tayo ay magpupuri na sa papuri natin, palapakan natin, sabay natin ating Panginoon. Hallelujah, Lord God, we worship you, we give you, Lord, we praise you and we give you glory and honor and praises, Almighty God. Hallelujah. Kaya mga kapuso madali, habang tayo awit ng masaya at masiglang awitin sa ating Panginoon, I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered, praise the Lord. Amen. Yes. Kung sa ngalan mo, kami ay sama-sama, tayo kung lahat ay tumayo, amen, upang ating papurihan at parangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung
sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah, Lord God. Pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katotohanan, oh Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa Amen. Praise the Lord. Puli natin palapakan natin sabay natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. We worship your holy name. And we give the glory and honor and praises that you deserve, O God. Hallelujah. Ay po'y manalangin ngayong po umaga. Tuloy po natin isama sa ating mga prayers ang pinakaharap ng ating bansa. Hindi lamang ng ating bansa, maging ng buong mundo na ngayon ay kumakaharap sa krisis na ito, sa pandemya ng coronavirus, at sa banta ng karamdamang ito na sumisigil, hindi lamang sa buhay ng marami, kundi maging sa iglesia ng ating Panginoon. At kaya kailangan po natin na hingi ng tulong at gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Higit sa lahat, ang pag-iingat at proteksyon ay gawad ng Panginoon sa bawat mananampalataya pamunahin. Ganun din sa ating mga kababayan, tayo po ay magsidulog na meron pong kapakumbabaan sa ating mga puso. At hingin natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon, paglilinis ng ating Panginoon sa ating mga buhay upang ang ating bansa ay makaranas ng kagalingan na nagagaling sa ating pong Panginoon. Hingin din natin sa ating pong mabuti at makapangyarihan Diyos ang provisyon sa mga pangailangan ng bawat isa. Amen. At sa mga kumakaharap sa problema, pagsubok at suliranin ngayon, ay kailangan natin ang tulong ng ating mabuti at makapangyarihan Diyos. Kagalingan sa mga may karamdaman, patuloy po natin hilingin sa ating Panginoon ng ating pong government, ay patuloy din naman na samahan ng ating Panginoon, bigyan ng karunungan, kaalaman at kakayanan na magawa ang kanilang responsibilidad na nakaatang sa kanila pong mga balikat. Sama din natin ang mga leaders ng ating fellowship, ang mga pastor, mga asawa ng pastor at lahat ng mga disciples at mananampalataya sa lahat ng bahagi ng ating pong bansa, maging sa labas ng ating pong bansa. Ngayon pong umagang ito, ang Diyos ang mataas at mahayag ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng mga kaganapan at pangyayari ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord, O God, in the name of Jesus, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, O Diyos, kami po, Panginoon Diyos, ay sa ilamang nagtitiwala at umaasa. Sapagkat sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa, O Diyos. Idinadalangin po namin ngayong pong umaga, Panginoon, Ikaw ang malayang kumilos, Panginoon. Pangunahin, O Diyos, sa aming pagkakatipon at sa lahat ng kapulungan na nagtitipon ngayon, Panginoon. Kami dumadalangin ng iyong pakikisangkot, pagsama, Panginoon, pangusap sa bawat isa, O Diyos. Higit sa lahat, dalangin po namin ang divine protection na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Dinalangin din po namin ngayon po, Panginoon, umagang ito, Diyos, ang aming bansa na dumaraan, Panginoon, O God, sa bahagi nito, Panginoon, O God, ng pandemya, Panginoon, at banta, Panginoon, ng coronavirus, Panginoon, sa aming bansa. Kami dumadalangin, Panginoon, Ikaw ang humipo, Panginoon. Kami yung patawarin, Panginoon, ang kasalanan ng aming salinlaya, kasalanan, Panginoon, ng aming bansa. At kami nagpapakumbaba na dumadalangin, Panginoon, na iyong apong pagalingin, Panginoon, papaghilumin, Panginoon, O God, ang aming bansa, O Diyos. Kami po'y dumadalangin maging sa aming bayan. Ingatan mo, Panginoon, ang syudad ng Tayabas, ang mga mamamayan na narito, Panginoon, sa nasasakupan ng bayang ito, Diyos. Kami po'y narito upang idalangin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang kumilos at gumawa at anuman, Panginoon, O God, ang gawa ng kadiliman ay aming sinasansala. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, dalangin din po namin ang probisyon sa bawat kapatiran at sa bawat pangangailangan, Panginoon. Tayo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, maging ang gawain ito, Diyos, sa iyo, Panginoon, ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus.
Amen. Praise God. Hallelujah. It's a joy to be a Christian. Amen. Hallelujah. To be a Christian. It's a joy to be a Christian. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Once again, it's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy to be a Christian. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so tayo mga kaupo na sa kaunting bilang po natin. Ito po yung papasalamat yung mga may quarantine pass ay nakapas, amen, nakalampas, amen, at nakabahagi sa gawain ng ating pong Panginoon. Kaya po maraming salamat sa inyong pong pagibahagi. Sa tingin ko naman ay hindi po paglabag sa batas ng ating pong Sangguniang Bayan na tayo po ay sabi nga magkaroon ng sama-sama pa rin pagkakatipon, amen, sapagkat hindi pwedeng pigilan ng sino man ang ating pong paglilingkod sa Diyos. Pagkaman tayo po ay regulated, amen, tayo po ay nire-regulate ng ating pong government, ganun pa man tayo po ay sabi nga, kailangan pa rin makibabaw at higit na sa lahat ay makita ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon sa ganitong panahon, amen, sapagkat ito po ay virus lang, amen, tayo po ay mga anak ng Diyos, amen, virus lang ito, amen. At sabi nga, tayo po ay nararapat na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At atin pong tingnan ang ilang mga magandang katotohanan sa bahaging ito ng ating pong buhay. Anyway, tayo po ay sa ilang mga pabalita. Hindi po natin masigurado kung hanggang kailan ang lockdown, bagamat tinalaga ito ng 12. So, we need to pray na manatili na hanggang 12 or 14 ng April. Lupin ng Panginoon na hanggang dun lang talaga. At lusawi na yung virus. Huwag na tayo mag-speculate na baka lumala pa ito, baka dumami pa ito. Dapat ang ating pong nasa isipan ay, sabi nga, pagalingin ng ating Panginoon. Amen? Ang ating pong bayan. Okay? So, kaya dapat sampalatayanan natin na yung lockdown na yun at tinalaga ng ating pong national government ay matultukan hanggang doon na lang mga tibigyan mag-extend. Amen? Sampalatayanan natin na ang lahat ng bagay ay isaayos ng ating pong Panginoon. Amen? As much as possible ay lubusan ng mapuksa ang virus na ito. Okay? At sapagkat may mga lugar tayo na hindi na nagkakatipon sila, dahil yung iba, lalo yung mga lugar na medyo malayo at mahina ang signal, hindi na rin sila nangangaral live, hindi na sila nakakatipon, so prayer na lang. At yung iba ginagawa ay text, text na lang nila yung kanilang mga mensahe. So talagang sabi nga, naka-apekto ng malaki, hindi lamang sa atin, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa ating pong mga pagtitipon. At sabi nga, hindi na-allow ng government ang mass gathering, yung maramihan na pagtitipon. As much as possible, nalilesen nga ito. Kaya po, wala po tayong magagawa kundi sumunod kung anong sinasabi ng government, sapagkat ito po isa ikabubuti rin natin. Pagka ganun pa man, ay tayo po ay narako sa ilang mga pabalita pa. So, possibly, na kanselado, of course, ang mga malalaking event natin, yung pong ating sa youth camp.
So dahil saklaw ng ating pong saklaw ito ng quarantine, kaya po hindi po ito matutuloy. So pag-pray natin ang conference natin for the month of May ay hindi rin maapektuhan. Ngayon po ay anniversary ng mga churches, ang month ng March at April. So supposed to be ako po ay nasa Atimonan at mga sana doon, pero ngayon wala silang gawain dahil sa higpit doon sa kanilang lugar, pag dito sa atin. Ano po? So kaya pag-pray natin, talagang kailangan natin ng mataimtim na panalangin. Actually, ngayon po ay National Week for Prayer and Fasting para po sa ating bansa. Okay, so tayo naman ay nag-chain prayer, so nakibahagi tayo sa ating pong panalangin para sa pagtatagumpay ng ating bansa sa paglaban sa problemang ito. Heal as one ang tema ng ating government para po sabi nga abutin ang ating mga kababayan. Okay, so tayo po ay narako sa kasunod na gawain, of course, ang pag-aandog sa gawain ng ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng iwalay ang usapin ito sapagkat ito po ay kabahagi. Salamat kahapon, men, ay may nauna lang naghandog. So may mga advance maghandog sa Panginoon at hindi nila kinakalimutan ang gawain ng ating Panginoon. Salamat, amen. Sa gitna ng problema ay makita pa rin natin ang kakayanan ng Panginoon na pagpalain ang ating pong mga buhay. Basa tayo ng talata sa 1 Kings chapter 17, verse 9 hanggang 16. At rito, ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na naukol sa Sidon at tumaan ka rito. Okay, nakuha niyo po 1 Kings 17, 9 hanggang 16. Okay? At aking inutusan ang isang baong babae roon na pakainin ka. Sa gayoy, bumaon siya at naparoon sa Sarepta at nasa dumating sa pintuan ng bayan. Narito ang isang baong babae ay nandoon at namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo, dalan mo ko ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At ang kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. Narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. 13. Sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, yumakot ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at labas mo sa akin pagkatapos gumawa ka ng para sa iyo at para sa iyong anak. Kapag ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang gusi ng harina hindi makukulangan. O ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon, ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, kumain ng babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Ang gusi ng harina hindi nakulangan o ang banga ng langisman ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinilata sa pamamagitan ni Elias. Narito po ang isang senaryo na very relevant sa ating pong panahon. Amen? Na kung saan tayo po ay dumarating sa punto na katulad ng kalalagayan ng babae ito sa Sarepta. Amen? Na kung saan nasa panahon ng krisis, panahon ng kawalan, sapagkat ito yung panahon na sabi nga ang ulan na hindi bumabagsak sa Israel dahil sa sumpa na ibinigay. Amen? Sa Israel dahil sa mga tagapangunan nito. Amen? At ang bagay na ito ay nagpapakita sa atin na kung paano tinuturo ng salita ng Panginoon na sa gitna ng kawalan, sa gitna ng krisis, kaya niyang gumawa, amen, ng mga himala. Amen? At ito po yung dapat nating asahan sa ating pong Panginoon ngayon pong umagang ito. Ng ating Diyos, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi niya, nung hinahamon nitong lingkod ng Diyos, itong babaeng baho na ito, ang sabi niya, ang comfort na binigay niya at encouragement, huwag kang matakot. Amen? Kaya sa gawain ng Panginoon, sa ganito mga pangyayari at kaganapan, hindi po tayo dapat natatakot, amen, na magkaloob sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ito yung panahon na dapat lalong ipakita natin sa Diyos. Amen? Na kaya nating unahin siya, kaya nating, sabi nga, maging bahagi ng kanya pong gawain sa gitna ng mga ganitong pangyayari. At dito lalo,
Amen, ipaparanas ng ating Panginoon. Sabi nga rito, ang sabi ng Panginoon, amen, ay hindi makukulangan o hindi mabawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. It means yung provision ng Panginoon laging sasapat sa mga tao na kayang gumawa ng paghakbang upang maging kabahagi sa gawain ng ating pong Panginoon. Kaya po ito'y napakagandang talata ngayon, very relevant, at ito po ay tayo ay sabi nga, manatili na gawin ang mga bagay na ito sa pagkatapat ang mga pangako ng ating pong Panginoon. Yan ano ba? Okay, so tayo magandog sa ating Panginoon, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay kanya-kanyang punta na lang doon. Ano po, huwag nang iulit. Okay, so kanya-kanyang punta na lang tayo. Okay, so okay. Ako'y pupunta rin ng akin. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay? So, social distancing. Okay? So, kaya po sa kabutihan at katakilaan ng ating pong Panginoon, salamat po mga minamahal na kapatid sa Panginoon. At kung kayo nasa inyong mga tahanan, ay panghawakan ninyo ang mga pangako ng ating pong Panginoon. At sabi nga, kaya ibigay ang para sa Diyos, ang panghawakan po natin ito, hindi po tayo pagkukulangin ng ating mabuti at makapangyarihan Diyos. Okay, so tayo po ay darako sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Maiksi lang naman ako mangaral, 30 minutes. 30 minutes ang unang punto. Hindi, yung tamang oras, amen, para po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So ito po ay, hindi ko alam kung ito ay naibahagi ko na sa ilan sa atin, pero ito po ay naipangaral ko na ng minsan sa iglesia sa Lukban. Ito po yung panahon na sabi nga dumating kami sa punto ng pagharap sa problema at sa kabila ng mga pangyayaring ito ay naging mabuti yung aking pong pananaw sa pagharap sa problema. Ito po kasi yung nangyari noon, panahon ng krisis dahil sa dami ng bayaran. Kaya parang paglabas ko isang umaga, dahil iniisip ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Parang ang daming naming bayaran, ang dami naming problema. At yung church ay hindi masyadong maganda ang takbo. Amen? Kaya habang ako'y naglalakad, tinitingnan ko yung paligid, tinitingnan ko yung mga, sabi ko, buti ba itong mga taong ito? So parang nagkakaroon ako ng question. Dahil umarap ako sa problema, nagkakaroon ako ng katanungan sa Panginoon, Lord, ba't itong mga taong ito? Hindi naman naglilingkod sa iyo, pero ba't sila ay mas parang yung kanilang pamumuhay ay mas sagana kaysa sa iyong mga anak? Kaya di kawasa ay napadpad ako doon sa parke, sa park, Rizal Park, doon sa lugar na yon. Numupo ako umagang-umaga noon, tanda-tanda ko pa umagang-umaga, walang masyadong tao. Pag-upo ko doon, meron pong isang babae na nakaupo din sa kabilang bahagi ng park, hindi malayo doon sa aking inupuan. At banag na banag ko sa kanyang mukha ang kagalakan. Masayang-masaya siya, sabi ko ba, buti yung babaeng ito. Napakasaya na siya ay tumatawa, mahalakak siya habang siya ay may kausap. May kausap siya. Mga ganun kasi siya, di ba? Kaya lang, nung tumayo siya, wala pa lang hawak na cellphone. Wala pa lang siyang hawak na cellphone. Kaya sabi ko, grabe, mayroon pa lang kaunti. Amen? Ganun pa man, sabi ko, mapalad pa rin ako. Mapalad pa rin tayo kuminsan. Amen? Yung kasing iba, sa sobrang dami ng problema ay kinapaliwan na ang problema. Amen? So, kaya kailangan sa pagharap sa problema, kailangan maging positibo tayo. Amen? Katulad ng pangyayari sa buhay ng isang lalaki na ang pangalan ay Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 2 verse 17 to 18, babasahin po natin. Ganito sabi, na magkagay sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin. Ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin. Kung paano ang Jerusalem ay buho, ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy, kaya't parito at ating itatayo ang kuta ng Jerusalem upang tayo huwag nang maging kadustaan. Sinaysay ko sa kanila, ang kamay ng aking Diyos ang naging mabuti sa akin at gayon din ang mga salita ng hari na sinasalita niya sa akin
At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Then I said to them, you see the problem that we have. You see the problem that we have. Jerusalem is desolate and its gates are burned. Come on, let's rebuild the wall of Jerusalem so that its reproach will not continue. Then I related to them how the good hand of my God was on me and what the king had said to me. Then they replied, let's begin rebuilding right away. So they readied themselves for this good project. Pagpalain ng pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon. So madali po tayong manalangin. Manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Diyos, basbasan mo mga salita mo maahayag sa magitan ng labi ng iyong lingkod. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maharap namin ang mga problema at suliraning ito, Panginoon Diyos, na positibo sa aming pong mga pananaw. Maraming pong salamat sa tulong mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Nais ko mangaral sa paksa, Facing the Problem Positively. Facing the Problem Positively. Sino iniwala na maganda lagi ang tayo po ay positibo? Maganda lagi na tayo po ay positibo. Ang pangit lang sa pagiging positibo sa ngayon, pag positibo ka sa coronavirus. Pero sa pananaw, dapat laging positive tayo. Amen po ba? Amen? Kasi pag, sabi nga, ito daw pong positivity, amen, ito daw po ay nakakahawa. Amen? Yung parang sa sakit, kapag positive ang isang tao sa isang contagious disease, nakakahawa yun. Kaya nga po ngayon, men, ay napakabilis ng laganap ng sakit dahil sa mga positibo sa virus na ito. Pero, in good terms, yung pong positivity in life, pagiging positibo sa buhay, ito rin po ay nakakahawa. Nakaka-encourage yung mga tao na kaya nilang magdala ng problema sa gitna ng suliranin na kanilang kinakaharap. Men, ang makikita po sa kanila ay, sabi nga, mabuting pananaw. Magandang pananaw sa buhay sa gitna ng mga pangyayari. Narito si Nehemiah na sila po ay kumakaharap sa isang mabigat na pagsubok at problema sa kanila pong buhay. Ang sabi doon, na ating pong binasa, nakikita ang masamang kalalagayan na kinaroroonan natin. Meron pong hindi magandang kalalagayan. Kaya itong si Nehemiah, kasama ng kanyang mga tinipon na mga tao, sinulatan, pagkatapos ay sila nagtipon-tipon upang magkaroon ng pananaw upang, sabi nga, ang problema na kanilang kinakaharap ay mabigyan ng solusyon. Bagamat parang napaka-imposible, nasa malayong lugar siya, amen, siya po ay dinalang bihag, itinapon, pero siya po ay naroon at naging isa sa mga tauhan ng hari at naging maganda ang kanya pong ginagawa, kaya po siya ay pinaburan. Kaya nga sabi niya rito, ang kamay ng Diyos, amen, ay naging mabuti sa kanya. Kaya po kahit merong problema, kapag naroon ang kamay ng Diyos, amen, magiging maayos po ang pagharap natin sa problema. Can you say amen? Kahapon meron pong isang balita na kumalat, isang babae sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang matandang babaeng ito ay nilampasan ng mga namimigay ng relief. Dahil dito siya po ay umiyak na nanginginig. Amen? Hindi pala nabigyan ng stab, kaya hindi binigyan ng pagkain. Amen? So, maraming naawa at nahabag, amen, sa kalalagayan. Amen? Kaya kung minsan kahit yung mga simpleng bagay lang ay pwedeng magdala ng malaking problema sa buhay ng tao. At nang magsalita yung anak ay pati government sinisisi na, pati mga barangay officials sinisisi na. Dapat sa panahon ng problema, hindi dapat nagsisisihan. Amen po ba? Amen? Ay, mga tao yun, ginagawa lang nila rin yung problema nila. Amen? Yung mga nasa government naman, amen, dapat hindi namumulitika. Kasi yung iba namumulitika. Amen? Sabi, hindi po kami dinadala na. Diba? So dapat sa ganitong problema maging positibo ang pananaw natin. Amen? Kaya dapat ay iwasan na yung mga usapin ng politika sa ganitong panahon. Amen? Kundi ang dapat nating makita paano natin harapin ang problemang ito sa mga positibong paraan. At meron pong tatlong bagay na gusto kong dalhin ngayon pong umagang ito na makatutulong sa atin sapagkat tayo po ay nasa hindi magandang kalalagayan ngayon. Sabi nga ni Nehemiah, masamang kalalagayan na kinalalagyan natin.
Paano tayo magiging positibo? Amen? Number one, gusto ko pong bigyan pansin, look at the problem as an opportunity for adjustment. Tingnan natin ang problema na ito bilang isang pagkakataon upang tayo po ay mag-adjust. Ang problema kasi, kapag merong problema, ang tao ay hindi marunong mag-adjust. Amen? Kasi nasanay dun sa usual, sa plain, na pangyayari sa kanyang buhay, araw-araw ganito. So, for the long run, nasanay siya. Kapag may dumating na mabigat na problema, hindi siya makapag-adjust na katulad nito. Amen? Kami ng aking pamilya, kami po ay homebody. Pag sinabing homebody, sanay kami nasa loob lang ng tahanan. Amen? Sanay kami na kami lang lagi at kaya namin pasayahin yung aming sarili kahit kami-kami lang. Amen? Kaya yung mga tao na hindi sanay sa loob ng bahay, sila yung nahihirapan. Alam niyo, meron pong stress at syndrome na lumalabas ngayon dun sa mga tao na hindi sanay, na nasa loob lang ng tahanan, sa loob ng 24 oras. Sa loob ng 24 hours. 24 hours lang yun. Paano yung 7 days? Paano yung 1 month na nasa loob ka lang ng tahanan? Siguro yung iba kinakausap ng labok, ng langgam, di ba? Kasi wala na talaga, di ba? Wala nang choice. Pero alam nyo, amen? Yung kakayanan na mag-adjust sa kung ano man ang kinakaharap natin sa problema. Amen? Ito po isang magandang opportunity para, sabi nga, ang problema, amen, ay harapin natin ng positibo. Magkaroon ng tinatawag na adjustment. Yung kakayanan na mag-adjust sa mga pangyayari. Amen? Sapagkat hindi lahat ng ating pong gusto ay magaganap sa buhay natin. Haharap at haharap tayo sa iba't ibang uri ng mga problema. At kung minsan ang mga problema na kinakaharap ng tao, habang siya po ay tumatagal sa paglilingkod man o maging sa mga tao na nasa labas, amen? Yung pong problema habang tumatagal ka sa buhay nito, lumalaki ng lumalaki yan. Nakalampas ka sa isa, harap ka na naman sa isa pang problema. Diba? So dapat, yung mga problema ay tingnan natin bilang opportunity upang tayo po ay makapag-adjust. Amen? Tayo po ay makapag-adjust. Ibig sabihin, tayo po ay, sabi nga, sa pagharap sa problema, dapat marunong tayong tingnan natin kung paano natin yung sarili ay makaka-adjust sa sitwasyon. Katulad ng pangyayari sa Acts chapter 6 verse 1 to 7. Nagkaproblema ang mga mananampalataya. Amen? Dahil po, dumarami yung bilang ng mga tao. Amen? Marami nagreklamo, ang iba hindi daw nabibigyan ng pagkain. Katulad ng sitwasyon natin. Ito, basahin natin. Acts chapter 6 verse 1 hanggang 7. May problema rito. Amen? Meron hindi nabibigyan ng pagkain. Amen? Kaya nagagalit. Amen? Sabi rito, ng mga araw ang ito'y dumami ang bilang ng mga alagad at nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng baoy pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang kanilang mga alagad at sinabi, hindi marapat naming babayaan ang salita ng Diyos. Maglingkod sa mga dulang, magsihanap mga kayo. Mga kapatid sa inyo, 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu at ng karunungan ng ating mailagay sa gawain ito, na dapat magsipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. Hanggang doon lang muna. Okay? So tingnan po natin ang kalalagayang ito. Amen? Nagkakaroon ng shortage sa pagkain. May krisis, may problema. Amen? Ang mga mananampalataya, umaharap. Pati yung mga leader, problemado na rin. Amen? Kasi nga, nakakaroon daw ng unfair treatment. Para bang napupolitika. Amen? Kasi sabi, hindi tumatanggap yung iba. Ano ba yan? Related na related talaga. Amen? Tumanggap na ba kayo? Amen? Amen? At kung hindi kayo tumanggap, magpasalamat pa rin kayo dahil yung iba baka napabigay dun sa mas nangangailangan. Ganun yun. Amen? Hindi yung, ano ba naman yung ating kapitan? Sinisisi pa na yung kapitan. Ito, yung pangyayari dito, ganun. Nagbubulong-bulungan na. Amen? Nakaka-ramdam na lang hindi maganda laban sa mga officials ng barangay, ng gobyerno, kung sino-sino na ang sinisisi. Kundi dapat sa ganitong pangyayari, we need to adapt. In every problem, we must learn to adapt. Dapat tayo ay matuto na mag-adjust. Amen? Dapat ay makita natin yung positive side. Amen? Sabi nga rito, amen?
Sa bahagi natin kung pinag-usapan, sa verse 2 and 3 ng Acts chapter 6, yung ating binasa, nung magkaroon ng problema, amen, yung mga alagad, hindi sila nagpa-apekto. Yung mga leaders, tinuruan nila. Yung mga tao, yung mga tagasunod, ang sabi rito, tinawag yung 12 ng karamihang mga alagad. At sinabi rito na yung mga leader, hindi dapat nila pabayaan ang salita ng Diyos. Amen? At maglingkod sa mga dulang. Kundi kayo magsihanap ng mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu ng karunungan na ating mailagay sa gawain ito. Namumroblema rito yung mga leader. Amen? At sabi nila, kung kami ang mag-aasikaso ng mga bagay ng problema to, maapektuhan ang aming ginagawa na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi namin pwedeng pabayaan ang salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, mga minamahal, sa gitna ng problema, huwag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Kung minsan kasi kapag nagka-problema, ang iniisip yung problema, yung salita ng Diyos, napapabayaan. Di ba? Matuto pa rin tayong mag-adapt na kahit meron ng problema, dapat huwag nating pabayaan ang salita ng Diyos. Amen? Andiyan ang problema, pero dapat sa adaptation natin sa pagharap sa problema, huwag kalimutan. Amen? Huwag kaligtaan. Basahin ang salita ng Panginoon, pag-aralan, o dili kaya'y pakinggan ang salita ng ating pong Panginoon na katulad ng ating pong ginagawa. Paano kung ang focus na lang natin ay itong problema na kinakaharap ng ating bansa? Pababayaan na natin ang pagkakatipo na katulad nito. Nakakalungkot, amen, pero alam niyo talagang parang sumpa na pumunta sa atin, na pumasok sa atin ang virus na ito. Maraming mga churches ang hindi na nagagawain talaga. Ako'y nalulungkot, bagamat kailangan natin sumunod sa gobyerno, pero dapat gumawa ng paraan na hindi mapabayaan ang salita ng Diyos. Amen? Hindi dapat mapabayaan. Kailangan mag-adapt tayo. Kaya ang ginawa nila ay humanap sila ng mga tao, gumawa sila ng paraan, humanap sila ng mga tao na siyang gagawa. At sabi nga, magiging instrumento upang sila ay magbigay ng tamang treatment sa lahat ng mga tao. So nag-adapt ang mga leader, ang mga alagad. So dahil dito, naka-adapt din yung mga mananampalataya. Kaya kapag mayroong problema, ito po ay panahon para tayo po ay, sabi nga, matuto na mag-adjust sa sitwasyon. Diba meron tayong kasabihan mga Pilipino, kapag maiksi ang kumot, manatiling mamamaluktot. Kapag umapa na at lumapad, saka ka, ano daw, lumiyad. Sinasabi ng ating kasabihan. Amen? Ibig sabihin, kung ang problema ay malaki pa, kung ano lang yung makukuha nating resources, manatili, magtiis, di ba? Kapag lumapad, isa ka umunat. Amen? So ganun yun, ibig sabihin, kailangan marunong tayong mag-adjust, marunong tayong mag-adapt para maharap po natin ng positibo ang problema. Ang mga alagad na ito ay hinarap nila ang problema sa positibong pananaw. Hindi sila nanisi kasi kayong mga tamad kayo, kaya kayo ay walang makain. So, hindi sila nanisi ng ibang mga tao. Amen? Hindi kasi kayo nagpa-fasting, di ba? Hindi kasi kayo nagtatights. Wala namang ganun. Amen? Na sinabi, di ba? Kundi sila ay nag-adapt dun sa kinakaharap na problema. Amen? Kaya maharap natin ang problemang ito. Ito rin ay paraan. Amen? Kung saan lalo mapaigting natin yung pong panalangin. Sa pagharap sa problema, para tayo po maging positibo sa mga problemang ito, prayer, number 2, prayer is essential to solve a problem. So number 1 point pa rin tayo sa point ito, prayer is essential to solve a problem. Napakalaga po ng panalangin. Amen po ba? Kaya po tayo ay dapat nananalangin pa rin kahit humaharap sa ganitong mabigat na problema at pagsubok ng ating pong bansa. Sabi rito sa verse 4, dapat magsisipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. Amen? Magsisipanatili kaming matibay. Amen? So this is opportunity to adapt. Amen? Sa verse 6 na siyang iniharap nila sa mga apostol at nang sila makapanalangin, pinatong nila ang kanilang kamay sa mga yol. Andun pa rin yung prayer sa dalawang talatang ito. So prayer is essential to solve the problem positively. Napakahalaga po ng ginagawa nating mga pananalangin.
kapag tayo humaharap sa problema. Napaganda ng ating government, ang ating pong gobyerno ay sabi nga atas ng isang linggo ng National Week of Prayer. Amen. Ito po yung last week ng March. Tayo po ay inaatasan, hinihingi ng ating president, ng ating gobyerno na sa lahat ng sekta, anumang uri ng iyong pananampalataya, amen, ay magkaisa tayo sa panalangin, sa pagtawag sa Diyos. Napakaganda, amen, na meron tayong presidente na naisip niyang gawin ang mga bagay na yun. Amen. Naisip niya, amen, na makakatulong ang panalangin. Diba? Sa gitna ng kanyang kalalagayan bilang isang, sabi nga ay maton at astig na presidente, pero bumubukal sa kanyang bibig na hindi niya magagawa at hindi niya matutulungan ang bansa kung wala ang tulong ng Diyos sa magitan ng panalangin. Di ba napakaganda na meron tayong ganong uri ng tagapanguna? Sa US, ay meron pong isang, I think, senator ang umiyak dahil po sa nangyayari sa kanilang bansa. Anyway, ang US ngayon ay may pinakamataas na bilang ng nag-positive sa sakit. Around 122,000 ngayon sila. 122,000 ng China na pinagmula ng virus, 81,000. At halos hindi na tumataas, konti-konti lang. Pero ang US ay 122,000. Recently, nadagdag sa kanila kahapon, more than 19,000 per day ang nagiging positive. Amen? Imagine, 19,000 per day ang nadaragdag sa kanila. Kaya po sila gumakarap, umiiyak yung isa sa mga politiko nila at hinihingi ng kapatawaran ang kasalanan ng kanilang bansa, ng kanilang salinlahi. Amen? At nagpapakababa at humihingi ng tulong sa Diyos na pagalingin ang kanilang bansa sa salot na ito. So napaganda na kailangan po natin sa ganitong panahon ay mga panalangin. Amen po ba? Hindi natin kailangan ng sisihan, amen, kundi sa pagharap sa mga problema, sa pagsubok, amen, na ito natin kinakarap, napakahalaga lalo ng panalangin. Amen, tayo po ay nag-chain prayer, amen, at hindi lamang dapat nagtatapos doon, dapat patuloy po ang ating paghingi ng tulong sa ating pong Panginoon. So we must find the solution and not focus on people's reaction. Amen? Sa pagharap sa problemang ito, positively, sa adjustment, ang kadalasan na nangyayari sa iba ay tinitingnan yung napakalaking problema at humahanap ng masisisi. They focus on the problem, amen? And they focus for who's to blame. But what we should do, we must find a solution. And we should not focus on people's reaction. Hindi dapat tayo ay nakapirmi o naka-focus ang atensyon ay dun sa mga reaction ng mga tao sa problema. Di ba? Minsan kasi tayo po ay, sabi nga, reactionary. Kung ano yung nakikita sa paligid na reaction ng mga tao, dun po tayo nagbabase. Dapat ang tinitingnan po natin ay ano ang pwedeng maging solusyon sa ganitong mga problema. Dapat yun ang hinahanapan natin ng solusyon. Paano magagawan ng paraan. Kaya po ang mga taong ito, makikita po natin sa verse 1 ng mga araw na ito nang dumami ang bilang ng mga lagad, nagkaroon ng bulong-bulungan. Merong mga issue, may mga reaction. Amen? Kaya na-focus dun yung mga tao, ang ibang mga babae pinabayaan sa mga mahagi sa araw-araw. Amen? Ngunit, kanilang na bigyan ng pagtatanto, hindi dapat mapokus ang kanilang ginagawa ay sa kung ano yung sinasabi ng mga tao. Kundi sila gumawa ng paraan, nagtalaga sila at naglagay ng mga tao. Minagaling nila, na magtalaga ng tao. Ano naging resulta? Verse 7, lumago ang salita ng Diyos, tumaming luba sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Dahil nakita sa mga taong ito na sa pagharap sa problema, amen, ay hindi sila nakarely sa reaksyon ng mga tao, hindi sila nakarely sa mga sasabihin ng mga tao, kundi humanap sila ng solusyon at ang naging bunga, amen, naging maayos, yung pong kanilang kinakaharap na problema ay nasolusyonan, ang naging resulta, lumago
ang salita ng Diyos, dumaming lupa ang mga mananampalataya at nagsitalima sa pananampalataya. Amen? Kaya number 2 natin po titingnan, problems are opportunity to faith. Ang problema ito po ay pagkakataon para sa pananampalataya. Sapagkat the more na umarap ka sa problema, the more na, sabi nga, yung iyong pong pananampalataya ay na-strengthen, na-stretch. Kailangan ng pananampalataya natin ay hindi lamang sa ganitong antas at level, kundi dapat ito ay tumataas. Amen? Kundi dapat ito ay nagle-level up. Kaya kapag mayroong problema, ito po ay opportunity para mapalawig ang ating pong mga pananampalataya. Meron pong pangyayari sa buhay ng mga alagad. Ang mga taong ito ay naniniwala na si Jesus ang Kristong tagapagligtas. They believe that Jesus is the Messiah. Kaya nga sila'y sumama, iniwanan nila yung kanila pong pamumuhay. Iniwanan nila yung pagtatrabaho nila sa pangingisda. Yung kanilang trabaho doon sa bilang mga publikano, bilang mga maniningil ng buwis. Amen? Meron pa doon na miyembro ng isang samahan na lumalaban sa gobyerno nang marinig ang ating Panginoon sa mga alagad ay sumama. Amen? Na ibig sabihin, step of faith, sila'y humakbang sa pananampalataya. Sila'y humakbang na meron pong pagtitiwala. Pero habang sila'y sumusunod at sumasama sa ating Panginoon, amen, ang problema, amen, ay nadaragdagan at lumalaki. Matthew chapter 14, verse 22 to 33, hindi po natin babasahin lahat ng mga talata. Pero ito po ay yung panahon na sila po ay nasa daong at ang mga alagad ay humarap sa problema sapagkat habang sila ay naroon, sila po ay sinalpok ng mga malalakas na alon. Amen? Sila po ay humaharap sa problema. Sila po yung mga mananampalataya na. Sila po ay kumikilala na sa ating pong Panginoon. Tagasunod na sila. Nakita na nila ang mga gawa ng ating pong Panginoon. Pero sa pagkakataong yun, habang ang Panginoon ay hindi nila kasama, dumating ang problema. Amen? At habang sila ay naroon, makikita po natin, amen, ang Panginoon ay nagpakita sa kanila na lumalakad sa tubig. Amen? So, problems help to strengthen our faith. Ang problema ito po ay tumutulong upang mapalakas pa ang ating pananampalataya. Habang naiitatakutan ang mga alagad, amen? Habang sila'y takot na takot, una dun sa alon, pangalawa sa multo. Di ba? Kaya yun ay patas na patas ang atas biruin mo. Una mong kinakatakutan alon. Kasalita ng alon, biglang may lumabas. Di ba? Na lumalakad sa tubig. Kaya sabi nila, multo. So yung una na kinakatakutan nila, yung alon. Pangalawa, multo na. Amen? So patas ng patas yung antas. Amen? Sabi nung iba, makakaligtas tayo sa alon, pero sa multo hindi. Sa mga matatakotin, di ba? So kaya, men, nakatulong si Pedro, men, ay tumaas ang antas ng level ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat nang makita ng mga alagad na lumalakad ang ating Panginoon at pagkamalang multo, nagpakilala ang Panginoon. Kaya sa problema, sa gitna ng problema, magpapakita at magpapahayag ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Men, kapag may problema at suliranin, lumilitaw, lumalabas lalo ang ating Panginoon. Men, ang problema, hindi ito nakikita ng iba. Yung 11 ay natatakot. Pero si Pedro, nasabi ng iba ay may maliit na pananampalataya o kulang ang pananampalataya, dun sa 12, siya lang po yung tumaas ang antas ng level. Antas o level ng pananampalataya. Imagine, kung lahat sila ay katulad ni Pedro, lahat sila ay lalakad. Amen? Kung lahat sila. Pero dahil yung kanilang antas ng pananampalataya ay tumataas, na kahit quarantine, pwede silang tumalo. Di ba? Ganun yun eh. Kasi tumataas yung antas. Walang quarantine. May quarantine pass ako. Di ba? So tumaas yung antas ng level mo. Amen? O sa totoo lang, yung iba, kahit walang quarantine pass, nagawa talaga ng paraan. Amen? Nagawa talaga ng paraan para sila ay makatalo sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? So maganda naman yun. Amen? Hindi naman siguro magiging malaking sagabal yun. Amen? Kung tayo naman po ay ginagawa natin, hindi naman talaga tayo katulad ng iba na
nagsasama-sama na dikit-dikit, di ba? So merong social distancing, sa palagay ko hindi naman. Ano po? So sinasabi ko mga bagay na ito, si Pedro ay nagkaroon ng pananampalataya na lumakad sa tubig. Tumaas yung level. Kaya nga, makikita natin, imagine, 2 tao lang ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Ang Panginoong Hesus at si Pedro. Bakit? Sapagkat itong si Pedro, yung kanyang pananampalataya, amen, ay nadagdagan. So problems help us to pray with faith in our Lord. Yung pong kapag nanalangin ka, kapag nasa problema ka, tumataas yung antas ng iyong panalangin na may pananampalataya. Pero pag wala kang kinakaharap na masyadong problema, di ba yung prayer ko, praise the Lord, salamat sa Panginoon. Di ba? Pero pag kumakaharap ka sa problema, mas taimtim ba yung panalangin? Mas nagiging taimtim. Amen? Kami nga, habang nagpe-pray kami dito, nung chain prayer, talagang magdamag. Halos kasi ginawa ko, every 2 hours yung aking prayer. Para dire-diretso rin habang yung iba na nanalangin sa tahanan, kami naman dito, wala kaming pati isang oras kay Sister Net, at 2 akin, o kaya naman siya 2 oras, isa sa akin, so nagpalitan kami para walang patid talaga habang kami narito sa chain prayer natin. So habang kami ay naroon, amen, at nananalangin, talagang napapaiyak ako habang nagpe-pray, amen. Kumbaga parang gusto mo talaga na kahit sa ganong paraan man lang makatulong tayo sa panalangin. Ano po? So, sa problema na kinakaharap po natin. So, lalong lumalalim ang ating pong, sabi nga ay pananampalataya sa magitan ng panalangin. Matthew chapter 8, verse 23 to 26, pagkalula niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. Narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat na ano pat inapawan ang daong ng mga alon. Datapat siya natutulog at nagsilapit sa kanya at siya ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo na natatakot o kayo kakaunti ang pananampalataya? Na magkagay, nagbangon siya, sinaway ang hangin, ang dagat, humusay na totoo ang panahon. Andun po yung pagkakataon naman na kasama nilang Panginoon sa isang daong. At habang sila'y naroon, sila po ay tumawag sa ating Panginoon. Amen? Na yung kanilang panalangin ay parang panalangin na it's a matter of life and death. Amen? May mga ganong prayer. Tumataas ang antas ng pananampalataya ng tao kapag siya po ay kumakaharap sa usapin ng buhay at kamatayan. Di ba? Amen? Pero pag ang problema mo ay maliit lang, para yung prayer mo, parang hindi masyadong ganun taimtim. Amen? Kaya dapat masanay tayo ng ating panalangin. Amen? May problema man o wala, dapat laging, sabi ngayon, marugdog sa pagtawag sa ating pong Panginoon. Itong mga ito, mamamatay na kaya kanilang prayer. Yung bang ginigising nila ang Panginoon. Amen? Talagang andun yung kanilang pagsusumikap na agawin ang atensyon ng Diyos. Pag may problema ka, ganun eh. Diba? Pag may kinakarap kang problema, grabe yung pagtawag mo sa Diyos. Kaya kapag may problema, napapalakas ang ating pananampalataya at ang ating pananalangin. Problems also help us to worship deeply our Lord as He come to help us. Amen? Inaawit ko yung awit na Waymaker. Grabe. Iyak ako ng iyak habang inaawit ko yung Waymaker. Amen? Kasi wala talagang ibang makakagawa ng paraan. Amen? Kundi ang ating Panginoon. Siya lang ang may tapat na mga pangako na makatutupad. Amen? Sa mga pangako na kailangan po natin. So problems help us to worship deeply our Lord as He come to help us. Matthew chapter 14 verse 32 to 33, pagkalula nila sa daong, humimpil ang hangin at ang mga nasa daong ay nagsisampa sa kanya, nagsabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Amen? Kapag yung problema ay nasolusyonan dahil sa pagtawag natin sa Kanya, dahil tumaas yung level at antas ng ating pananampalataya, kapag natugunan yung problema natin, amen? Lalo mong sinasamba ng mas malalim, amen? Mas marugdog na pagsamba kapag ang tulong ng Diyos ay dumating na. Amen? Ibang magpapasalamat ka talaga dahil alam mo, tinugon ng Panginoon ang iyong mga dalangin. Lalo mo siyang pupurihin, lalo mo siyang pararangalan. Amen? Kaya ang problema, amen, ay nagiging positibo sa ating pong pagharap sa mga suliraning ito kapag alam natin naroon ang ating Panginoon. At katapos-tapusan, pangatlo, problem is opportunity to serve in love. Amen? So ating pong nakikita na lahat ay opportunity
opportunity for adjustment, opportunity opportunity to pick, at pangatlo, opportunity to serve in love. Kapag po dumarating ang problema, amen, ito rin ay pagkakataon para may pahayag naman natin ang ating pong pag-ibig at ang ating pong paglilingkod. Hindi lamang pag-ibig sa Diyos at paglilingkod sa Diyos, kundi pag-ibig at paglilingkod sa mga tao. Bilang mga mananampalataya, amen, ay habang kumakaharap ka sa problema, kapag nagtagumpay ka rito, amen, sa problemang ito, pwede mo itong may bahagi at may pahayag sa kanila. Amen? Kaya po, napakaganda sa ministry na kinasasangkutan natin, tayo, yung mga tinatawag sa ministry, kami po, mga kumaharap sa problema. Kaya pag dumating uli yung ganitong problema sa buhay ng ibang tao, naipapahagi namin at naipapahayag namin yung pong paglilingkod at pag-ibig dahil naranasan. Amen? So maganda na sa gitna ng mga problema at pagsubok natin pong kinakaharap, ito rin ay opportunity naman para po tayo ay maglingkod at umibig o magbigay ng pagmamahal sa Diyos at maging sa mga tao. Isang pangyayari, amen, sa buhay ng mga alagad, habang sila'y naroon, ito na naman, problema na naman sa pagkain. Di ba? Talagang pagkain talaga eh. Talagang pinupunto ng pangangaral natin. Andun sila, kasama yung mga tao. Walang social distancing. Kasi sumusunod sila sa ating Panginoon. Amen? At habang sila'y naroon, hapon na. Amen? Padilim na. Kaya nung gumagabi na, nakita ng mga alagad na hindi aalis ang mga ito. Problema ito. Amen? So kapag may mga tao, ang tingin ng mga alagad, problema. Kapag mas maraming tao, mas maraming problema. Ay, sabi nila, paano natin papakainin ito? Kulang na yung relief natin. Di ba? Kaunti na lang. Di ba? So kaya ang tao gagawin nila, itataboy nila. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwiin mo na yung mga tao na yan. Problema lang yan. Di ba? Papakainin natin yan. Wala tayong pagkukuhanan ng pagkain. Di ba? Kulang nga yung kanilang relief. Di ba? Kulang yung kanilang pamigay. Kaya, ang isip natin kapag may problema, itaboy ang mga tao. Amen? Kung may problema, palayuin ang mga tao para wala ng problema. Di ba? Minsan ganun eh, di ba? Kung may problema, halis ka na lang dito para wala problema. Ganun eh. Hindi mo naman nasolusyon ang problema kapag pinalis mo yung tao. Amen? Hindi dapat, sabi nga, gumawa ng paraan. Amen? Gumawa ng paraan. Problems help us to be resourceful. Amen? Kaya ang opportunity to serve in love, kapag may problema, gumagawa ka ng paraan. Tanda ko noon, di ko makalimutan, nagkaroon kami ng problema sa ministry at kailangan namin ng pera dahil yung kapitbahay namin, na-contact namin, Bible study namin, kailangan ng pera, nangungutang sa amin. Kaya wala namang kaming pera. Ay yung asawa ko, dahil first time namin kumaharap ng ganung problema na mayroong nangungutang sa amin na Bible study, takbo sa Tayabas, nangutang din. Naging resourceful. Kaya pagbalik, pinagalitan ni Pastor. Nangungutang ng pera. Pastor, ano po eh? Kahit na, hindi mo ipapangutang yung nangungutang din. Nagiging resourceful minsan. Pero sometimes yun nga, kapag ang magiging resourceful natin na hindi tama, amen, yun din, di ba? Ang problema sa utang, ipapangutang mo para matulungan mo yung may utang. Di ba yung problema ng mga may utang? Di ba? Nagiging resourceful sa maling paraan. Di ba? May utang dito sa TSPI, utang sa card, tapos ay yung pambabayad sa card, babayad sa TSPI. Tapos yung sa card, may bayaran, utang ulit dito sa isa pang pautangan. Di ba? So resourceful. So hindi ganun, eh. Kundi yung pagiging resourceful, unang-una ay hanapin natin sa Panginoon. Amen? Kaya pag may problema, huwag gumawa ng paraan ng isa pang problema para masolusyonan yung isang problema. Hindi ganun. Amen? Kundi ang ibig sabihin dito, para tayo po yung maging resourceful, amen? Sabi nga, John chapter 6 verse 5 hanggang 9, itinanaw ni Jesus sa kanyang mga mata at pagkakita ng lubang maraming tao lumalapit sa kanya, sinabi kay Filipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ng mga ito? At ito'y sinabi niya upang subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Filipe,
sa kanya, hindi magkakasya sa kanila 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanya mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki dito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda, katapag gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. So gitna ng mga pangyayari yaon, sila nag-iisip na, sabi ng sinubok ng Panginoon si Felipe, sa yung mga alagad, anong gagawin natin? Sa tayo kukuha ng pagkain? Sabi ni Felipe, Panginoon, yung pong pondo ng ating barangay, yung pong pondo ng ating pong dala ay 200 denaryo na lang. Pero kahit ibili natin ito lahat, kulang pa ito. Hindi ito magkakasya sa ganyang karami. Amen? Kaya anong gagawin natin? Diba? Pero itong si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, amen? Nakagawa na ng paraan. So naging resourceful siya. Hanap siya ngayon, makakita siya ngayon ng tinapay. Tsaka isda, galing kay Sister Nori. Nakagawa siya ng isda sa batang ito. Amen? At dala-dala niya. Sabi niya, Panginoon, ito lang po yung meron tayo. So nakagawa ng paraan. Amen? Makikita natin, binigyan ng pansin dito. Si Andres ay nakahanap ng resources. Amen? Nakahanap ng pawaraan. Sino ba dyan sa iyong meron dala? Amen? So kaya kapag may problema, dapat nagiging resourceful tayo. Amen? Sa paanong paraan? Una, kailangan natin na kumonsulta sa ating pong Panginoon. Pangalawa, yung katugunan na makita natin dalhin sa Panginoon. Ano ginawa nila? Nung sila nakakuha ng resources, dinala sa Panginoon. Panginoon, narito po. So bago natin masolusyonan ang problema, dalhin muna natin sa ating Panginoon yung solusyon na dinadala natin. Ano po? So kailangan, men, para sabi nga, may saayos ang lahat. Kasi sometimes yung mga pamamaraan natin, men, na nakukuha, solusyon natin nakukuha, dinedirekta natin, hindi natin pinaparaan sa ating pong Panginoon. Kailangan sa mga problemang ito, katulad ngayon, amen, natin pong kinakaharap. Tumawag sa akin yung isang pastor natin. Sabi niya, Pastor, para tayong si Elias na nagtatago sa mga yungib. Amen. Kaya ang tanong ng Panginoon, Elias, anong ginagawa mo? Amen. Para tayo mga Kristiyano ito ngayon, parang mga Elias, amen, na nagtatago sa mga yungib. At ang Diyos ay nagtatanong, ginagawa niya dyan sa yungib. Diba? So parang gano'n ang kalalagayan. Kaya sabi niya, dapat humingi tayo ng tulong sa Panginoon. O ano magagawa natin? Sabi niya, ganito gagawin ko, Pastor. Mangangaral ako doon sa labas ng aming church. Hindi naman kailangan lumapit ng mga tao. So at least, makagawa ako ng paraan na ako ay makapangaral. So nangaral siya. Amen? Mataming lumabas, marami ang na-bless. Kaya sabi sa akin, ikaw, Pastor, kailan ka? Tinanong ako, sabi ko, Pastor, pilay pa ako eh. Hindi pa ako makalabas ngayon eh. Kasi pinag-pray kasi kami, sabi niya, sige Pastor, pag-pray natin na ito ay maging opportunity, men, para makapaglingkod tayo sa mga tao na sabi kasi niya, sabi niya kasi habang nag-usap kami, Pastor, ang tao ay wala nang malapitan, men, pangalawang linggo na ito, so talagang ang tao ay wala nang masulingan yung iba rito, wala nang makuhang relief dahil kulang yung supply ng barangay. Ito, supply na naman. Supply na naman yung problema. Kaya sabi niya, wala nang malapitan. Kaya pag ako'y tinatanong dito kung ba't ako nangangaral, sabi ko, wala nang malapitan ng mga tao na iba, kulang. Kaya kailangan nilang ibang supply. Amen? So, sa bahagi ito, look at the problem as an opportunity to serve. Kaya, tingnan natin yung problema ito para po tayo ay makapaglingkod. Amen? Katulad ng ginawa ng mga alagad, na dapat itataboy nila yung mga tao, pero dahil binigay sa Panginoon yung pong solusyon na nakita, yung tinapay at yung isda, so sila ngayon ang naging instrumento sa pagpapasa. Amen? Ang sabi ng Panginoon, Marcos chapter 6, verse 39 to 44, inutos niya sa kanila na paupuin ang lahat ng pulupultong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila nagsiupong hanay-hanay, tig-100, tig-50. Kinuha niya ang 5 tinapay, ang 2 isda, pagtingala sa langit, kanyang pinagpala, pinagputol-putol ang mga tinapay, binigay sa mga alagad, upang ihain nila sa kanila at pinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. Nagsikain sila lahat at nakabusog, at kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol. 12 bakol na puno ng tinapay ang mga isda naman, at nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. So yung mga alagad na nagtataboy ng una, dahil nga ang Panginoon ay, sabi nga, tinulungan sila sa pagharap sa problema na maging positibo, to become an opportunity to serve and love. Ang mga alagad na ito, sila po ay
naging instrumento. Ano nangyari? Sila po yung nag-delegates upang paupuin yung mga tao. Ngayon, yung pong pagpapala, solusyon na galing sa Diyos, dumaan sa kanilang mga kamay. Now they are serving. At first, they are pushing away the people. But, sa gitna ng problemang yun, dahil andun ang Panginoon para tumulong, naging instrumento yung kanilang mga kamay. Amen? Naging instrumento pa sa pamibigay ng mga pagpapala na galing sa ating Panginoon. Masarap na tayo maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa gitna ng mga problema. Kasi amen? Kaya kapag may problema, amen? Kung may pagkakataon na makatulong, gawin natin. Tanda ko pa noon yung pong sa lugar po ng Dalahican, nung bumagyo, napakalakas na bagyo. At yung kanilang bahay panambahan doon, dahil ito po ay gawa sa light materials, ito po talaga ay tinumpa ng bagyo kasi walang natira, maliban sa sahig. Sahig na lang talaga yung natira, tapanta talaga. Walang-wala. Kaya nung pagkatapos ng bagyo, pagkatapos nung bagyo, nagpasyal ako doon sa Lucena, napadaan ako doon sa kanila. Kita ko talaga kung paano nasira, nawasak yung pong kanilang bahay panambahan. At nung panahon yun, ay nagkataon na ako na may hawak na pananalapi. Kaya nung makita ko yung malaking pangangailangan, talagang sabi ko nga, Pastor, ito po ay ilaan mo na sa makabahagi man lang sa pagtatayo ng bahay panambahan. So, yung bagay na yun, limot ko na, matagal nang nangyari, limot ko na yun. Pero isang araw, naimbitahan ako ni Pastor Jimmy, siguro mga 5 years ago, pagkatapos nung pangyari yun, naimbitahan niya ako mangaral sa church nila ulit, naitayo na, siguro 5 years ago na. Sabi niya sa introduction, sabi niya, ang lingkod ng Diyos na ating kasama ay naging bahagi sa pagtatayo ng ating bahay panambahan. Limot ko na yun, amen. Hindi ko natanda na ako'y tumulong. Hindi ko natanda na ibinigay ko. Siya lang yung nagpaalala, sabi niya, Pastor. Sabi kasi nung nabuhal itong bahay panambahan, ikaw yung isa sa kaunahang pastor na tumulong. So kapag may problema, masarap na tayo po'y maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Diba? Sabi nga, na kung merong magagawa tayo, ang ating kamay ay may unat sa pagtulong. Because problems, katapos-tapusan sa pangatlong punto, problems can be a way of God for us to receive more blessing. Kapag may problema, ito yung paraan ng Diyos para tayo lalong tumanggap ng mga pagpapala. Kapag nagtagumpay ka pala sa malaking problema, sa likod noon, may naghihintay na gantimpala. Amen? Pansinin natin ang isa sa mga pangyayari sa buhay ng mga ng bayan ng Diyos, kung saan si Josue ay kakaharap sana sila doon ng isang malaking problema. Tatawid sila ng ilog ng Jordan, at haharap sa Jericho. At anong kanilang haharapin? Hindi maliit na problema. Malalaking pader at mga magigiting na sundalo ng Jericho. Kaya minsan, pag humarap tayo sa problema, parang napakalaking pader na nakalagay sa harapan natin. Di ba? Para pag hindi natin makakonquer, hindi natin mapagtatagumpayan, hindi natin makakakbangan dahil napakataas ng pader, hindi natin kayang lampasan. Pero kapag pala sumunod tayo sa ating Panginoon, sa kanyang tinig, sa kanyang salita, sa kanyang pamamaraan, ano nangyari? Habang sila naroon, sinusunod nila yung instruction ng Diyos. Wala silang ginawang effort maliban sa sundin kung anong sinasabi ng Panginoon. Di sila nagdala ng malalaking bato o kahoy para wasakin yung kuta. Yung problema na kanilang kinakaharap para maangkin ng bayan na yun. Ang tanging ginawa nila, sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ikutan yung lugar, dalhin yung mga sulo na nakalagay sa banga, sa loob ng banga. Pagkatapos ay, di ba? Yun ang kanila pong ginawa. At pagkatapos, ano nangyari? Nawasak at nasira yung pader. Yung pader ng problema natin, kaya pong sirain at wasakin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yung problema, opportunity ito para makita natin at tumanggap tayo ng higit pang pagpapala kapag tayo ay nagtagumpay. Katulad ng mga alagad, ang una nilang nakita dun sa mga tao ay problema. Yung maraming tao, ang nakikita nila ay maraming problema. So yan, sa paglilingkod,
Kapag mas maraming tao, mas maraming problema talaga. Di ba? Totoo na yan. Sabi nga ni Pastor Wayman kay Pastor Frank. Di ba? Big church, big problem. And kapag mas malaki yung church, mas malaki yung problema. Kung ba, kung 10 lang yung ilan ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? Kung 10 lang tayo, maliit lang yung problema natin. Di ba? Kasi 10 lang tayo. Pero kung tayo 1,000, malaki na yung problema natin. Kaya, big church, big problem. Amen? Ganun pa man, gaano man kalaki yung problema, mas malaki naman yung blessing. Sino gusto ng malaking blessing? Kailangan mo ng malaking problema. Gusto mo ng malaking blessing? Kailangan mo ng malaking problema. Kasi sa likod nun, amen, ay naghihintay ang malaking pagpapala. Ang mga alagad na ito, amen, na ang nakikita nila sa mga tao, sa maraming tao yung problema. Amen, problema itong paano natin ito pakakainin. Ubus ang budget natin, ubus ang budget ng barangay. Nakikita ng barangay. Amen, ubus ang budget ng ating government. Diba? Ubus ang budget ng ating samahan, ubus ang budget ng church. Amen? Kasi daming tao, problema to. Amen? Pero ano po ang nangyari? Yung pala'y paraan para makakita sila ng higit pang pagpapala na kanilang tatanggapin. Bakit? Nung sila po ay tumugon sa utos ng Panginoon na pagbahapaginin yung mga tao, binabdaan sa kanilang mga kamay. Yung pong sila po yung unang tumanggap nung tinapay at isda. Di ba? Galing sa ating Panginoon. Binigay dun sa mga alagad. So sila yung una na naging daluyan ng pagpapala. At nang yun ay may pamigay na kumain na ang lahat, men, na yung kanilang pinoproblema kung paano sila papakainin, nabigyan na ng solusyon. Sila pa yung naging daluyan. At higit sa lahat, ang maganda, nung matapos ng kumain, hindi nila naubos lahat. Amen? At ang nangyari, sabi dito, Mark chapter 6 verse 41, kinuha na sa bahaging ito. Amen? Sa verse 42, nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. Nung nagpakain sila, 2 beses kahit sa nangyayari sa mga alagad, 2 beses. Una, yung pagpapakain sa 5,000. Yung pangalawa, pagpapakain sa 4,000. Amen? Pero, sa parehas na pangyayari sa magkaibang pagkakataon, isang 4,000, isang 5,000, dun sa Mark chapter 8, verse 8 to 9, sila nagsikain ng abusog, ang kanilang pinulutang lumabis sa mga pinagputol-putol at na 7 bakol na puno at sila may 4,000 at pinayaon niya sila. Ano pong makikita natin? May problema, may solusyon ng Diyos. At higit sa lahat, kapag ang ginamit natin solusyon na galing sa Diyos, yung pong problema na yun, ang kapalit nun at kasunod ay pagpapala. Amen? Kasi nagtagumpay. Paano kung nagreklamo yung mga alagad? Pinilit nila. Diba? Napaalisin yung mga tao. Pero dahil nandun sila sa pagharap sa problema na yun, sila po ay nagtagumpay. Pangalawa, amen, sa bahagi ito, sila ay tumanggap pa. Para kanino yung mga nila. Sabi ng iba sa bata yun. Hindi sa bata, hindi mabubuhat ng bata yun. Yun talaga ay para sa mga alagad. Naging resources pa nila yung buong sumubra. Amen, dahil sa pagpapataloy ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga mga minamahal, sa problema ito na kinakaharap natin, sa problema mo na kinakaharap mo ngayon, amen, kailangan ito'y maging opportunity. Amen, sa maraming pagkakataon. Opportunity to adapt. Amen? Opportunity to strengthen your faith and opportunity to serve in love. Amen? Na tayo po ay maging daluyan, amen, ng pagkilos ng Diyos at ng pag-ibig ng Diyos sa magitan ng ating pong paglilingkod. Kaya ngayong umaga, mga minamahal, patuloy po natin na palawigin pa, amen, ang ating pananampalataya. Patatagin pa ito, amen, sa pamagitan ng pagharap sa problema positively. Palayan tayo ng ating Panginoon, natin tumayo, tayo po isang kasamang manalangin. Amen. Sa umagang ito, tulungan tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, O God, in the name of Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Diyos, sa pagkakataon na kami makapagpuri, makapagsamba sa iyong pangalan ng sama-sama, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming mga kinakaharap sa buhay na ito, personal na problema sa aming pamilya,
mga suliranin namin kinakaharap na pang-araw-araw, lalo na Panginoon, sa problemang ito, Panginoon, sa COVID-19, Panginoong Diyos, na kinakaharap ng aming bansa. Turuan mo kaming maging positibo, Panginoon, ang aming pananaw. Mapatatag ang aming pananampalataya. Matuto kaming mag-adapt, Panginoon, sa sitwasyon namin pong kinakaharap. At higit sa lahat, Panginoon, maging opportunity ito para sa amin, Panginoon, upang may pahayag pa namin ang pag-ibig mo, Panginoon, sa aming mga paglilingkod na gagawin sa iyo at sa mga tao. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa. Ikaw lang ang aming inaasahan. Taglay ang iyong mga salita, Panginoon, at ang tulong at gabay ng banal mong Espiritu. Maraming pong salamat. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ingatan ang bawat isa, Panginoon, lalo na nagsidalo, may bumukaga. Ingatan mong ligtas at payapang makarating sa kanilang mga tahanan at datnan, Panginoon, ang panibagong antas at level ng pagpapala na gagaling sa iyo. Maraming pong salamat. Dalangin po namin, Panginoon o Diyos, ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay? God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.